about thanksgiving and gratitude. Ang pagpasalamat. Now, kung kasalanan ang ating pag-usapan, may kasalanan na naisulat sa Biblia na masasabi natin tayong lahat ay guilty. Ano ba kasalanan yan? Na tayong lahat ay guilty. Ang kasalanan ito ay tinatawag na ingrata o ingratitude. Ang ibig sabihin, ang kawalan ng pagpapasalamat. Meaning, ang kasalanan sa hindi pagbibigay ng pagpapasalamat. Now, alam ninyo, mula noong pagsikat ng araw at hanggang ito'y lulubog, napakaraming mga bagay ang nagawa ng Panginoon sa ating buhay. Napakarami. At minsan, at kadalasan, sabihin, hindi natin ito napapansin. Kaya kung hindi natin ito napapansin, hindi natin naukulan ng pagpapasalamat. Kaya dili man natin din nabantayan, natural, dili punta makapasalamat sa Ginoo. Now, alam natin, batay sa Biblia, na ang hindi pagpapasalamat sa Diyos ay isang kasalanan. Kasi sinabi ko kanina, na we are all guilty. Kaya, araw-araw tayo ay nagkakasala. Pagtanggap lang ng pagkain, nakikita ko maraming mga tao ngayon na kumakain lalo na kasama restaurant, nahihiya silang magdasal. Mahihiya talaga, ayaw talaga nilang magdasal. Siguro sa isip lang sila nagdarasal, pero hindi makikita sa kilos at galaw. Marami. Kaya, kung pagpasalamat ang pag-usapan, kahit mga Kristiyano, bagsak tayo rito. Kung ito ang pag-usapan. Katulad lang tayo ng isang bata na kasama ng kanyang nanay. Habang sila yung naglalakad, kasama yung mag-ina, binigyan ng tao, yung anak ng ina, binigyan ng isang kindi. Binigyan ng tao. Yung taong nagbigay, hindi kilala nila. Siguro yung bata, hindi pa naturuan sa bahay na kung makakatanggap man tayo ng mga bagay-bagay sa ibang tao, kahit sa kilala natin, dapat tayo ay magpasalamat. Kaya nang matanggap ng bata yung kindi, nag-antay yung nanay na magpasalamat yung bata, pero kasi hindi naturuan, kaya hindi siya nagpasalamat. Kaya tinanong ng nanay yung kanyang anak, "Anak, ano ba ang sabihin mo sa kanya? Yung nagbigay ng kindi sa'yo, ano bang sabihin mo sa kanya?" Dahil hindi niya alam kung ano ang pagpasalamat, hindi nakapagsalita yung bata. Walang tibuho yung bata, at nag-aantay yung nanay na magpasalamat siya sa tao na nagbigay ng kindi. Pero sa halip na magpasalamat, isinauli yung kindi sa tao. Pero may sabay sabi, "Balatan mo nga." Meaning, hindi pa siya nagpasalamat, inutusan pa niya nagbigay na pabalatan na kainin na niya. Meaning, bilang mga Kristiyano, ang pagiging mapasalamatin ay hindi lang natin gagawin sa isang okasyon. Being thankful or being in gratitude tayo sa tao, dapat hindi natin gawin ito sa isang okasyon lang. Kung may makakita sa atin, salamat. Dapat gawin natin ito na maging bahagi na sa ating buhay. That giving thanks to everyone must be part of our life. Katulad ng pagkain na dapat 3 araw kakain tayo. Dapat kung gabi na matutulog tayo. Yun dapat ang pagpapasalamat. Na kinakailangan talaga tayo magpapasalamat sa kanino man nakapagbigay sa atin ng mga tulong o mga biyaya. Kaya sinabi, ito'y naging bahagi sa Biblia. Inutos ng Biblia sa 1 Thessalonians 5:18. Give thanks in all circumstances because it is the will of God in Christ Jesus. Kinahanglan yun na magpasalamat kita sa tanang hinagigayon, magpasalamat kita sa lahat ng pagkakataon dahil ito ay kagustuhan ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo Jesus. Na kinakailangan talaga tayo magpasalamat. Kaya, ngayong umaga, bilang background sa mensahe na binasa natin ngayong umaga, si Panginoong Kristo ay naglalakbay isang araw. Siya ay papuntang Jerusalem at dumaan siya sa Jerusalem. Dumaan siya sa Samaria, boundary ng Samaria at sa Galilee, papuntang Jerusalem. Now, habang sila ay naglalakbay, may nag-aabang pala sa kanila, nag-aantay na 10 mga tao na may sakit na kitong. Ano ba yung sakit na kitong? Leprosy. Sa Bisaya, sangla. Kaning sakit na sangla o leprosy, ito'y nakakatakot na sakit.
Hindi ito nagagamot sa mga doktor mula pa noon. Ayaw ko lang ngayon. Siguro hindi pa rin. May mga simple lang siguro na gamot. Pero hindi talaga ito mawala. Pag nagkakaroon ka ng leprosy, wala na talaga. Kukulubot na talaga yung mukha. Kasi kakainin ng mikrobyo yung ating laman ng katawan. Marami tayong mga kapatid na nandoon sa Colyon Leper Colony sa Palawan. Buhay pa. Pero sila yung mga tinaguri ang buhay na patay. Bakit? Kung titingnan mo, parang mga kalansay na. Mga laman, wala ng mga ilong, minsan wala ng mata. Pero buhay pa. Ang nakakasakit ho nito, sila ho ay itinakwil na sa pamilya. Wala nang komunikasyon ho yung mga pamilya tungkol sa kanilang kasama na may sakit na nandoon sa Colyon. Nabubuhay na lang sila doon na parang sila na lang. Kaya ito ho nangyayari na ang sakit na ito ay dahil ito'y nakakahawa. Kaya wala'y tao mamutol sa ila kay mahadlok na matapdan. Nang nagsigawan na ho yung mga tao na yung 10 nagitong, Lord, have mercy on us. Tulungan mo po kami. Ang ibig sabihin, wala na talagang paraan na sila gagaling pa. Manatili silang ganon na may sakit na leprosy hanggang sila ay mamamatay. Pero ang sagot ng ating Panginoong Kristo, sabi ng Panginoon, magsialis kayo at magpasuri kayo ng pare. Ito yung 10 mga taong problema nila, yung kanilang kalusugan, wala nang pag-asang gumaling pa, and nag-aantay na lang silang mamamatay. Humingi ng tulong, nagmakawa sa Panginoon, Lord, have mercy on us. Tulungan mo po kami, Panginoon. Pero sinagot siya ng Panginoon, magsialis kayo at magpasuri kayo ng pare. Now, hindi ba kayo nagtataka bakit ganun ang sagot ng ating Panginoon? Ito ang mga tao humingi ng tulong, pero sinagot sila ng Panginoon, magsialis kayo at magpasuri kayo ng pare. Ang buti pasabot, panghawak ka mo, at ka mo sa pare, pagpahiling mo sa pare, pagpa-inspeksyon mo sa pare. Na bakit pare? Bakit hindi doktor? Ha? Hindi nyo alam. Kasi naging kaugalian nila noon na ang mga pare, hindi lang ho bahagi sa trabaho nila yung spiritual na mga bagay. Sila ho ang inatasan ng trabaho, kumbaga sa ating bansa, sila ay parang mga secretary of health. Ang ibig sabihin, kung sino man ang tao na magkaroon ng mga sakit na nakakahawa, sila ho yung magdidesisyon na dapat hindi ka na lalabas, doon ka na sa bahay, or pag malagbuhan na talaga yung kalagayan nila, karamdaman, ilagay na sila sa isang lugar, isang isla, na sila na lamang ho yung namumuhay roon. Puro sila may sakit na kitong. Meaning, wala nang interaction, wala nang komunikasyon sa ibang mga tao. Nang marinig ito ng mga taong may sakit na kitong, na magsialis kayo at pupunta kayo, magpasuri kayo ng pare, hindi naman sila nagtatanong kung bakit sa pare, ay alam nila na ang pare may trabaho para sa kanila. Nag-alis sila, and along the way, habang sila ay naglalakad, bigla na lang silang gumaling lahat. Yung 10, na ayaw silang tanan katong napulo, and nang makaramdam mo yung isa na gumaling siya, hindi siya mapalagay, bumalik siya sa kay Panginoong Kristo, lumuhod sa kanyang harapan, at sinamba si Panginoong Kristo, and he worship Him. Yun ho ang ginawa ng isang tao na gumaling. Nang makita ito ng Panginoong Kristo, tinanong siya, hindi ba 10 yung pinagaling? Nasaan ang siyam? You see? 10 yung pinagaling ng Panginoon, alam ng Panginoon, dahil siya ang nagpagaling noong 10. Pero bakit isa lang ang bumalik? Nasaan ang siyam? Simple, kung ating bigyan ng statistics, na sa bawat isa na nakakatanggap ng pagpapala mula sa Panginoon, bawat 10 na nakatanggap ng pagpapala, mayroon lamang isa ang malaking posibilidad na magpapasalamat sa Panginoong Diyos. Normally, people will not give thanks to the Lord. Nagkagaran sa mga tao, kung makadawat sinagpanalangin diya sa Ginoo, dili na magpasalamat diya sa Ginoo. Kaya ang minsay na tatalakayin natin ngayong umaga ay pinagmagatang Thanksgiving, the key for more blessing. Ang pagpapasalamat ay ang susi sa marami pang ibang mga pagpapala. Nabatay sa minsay na binasa natin ngayong umaga,
Ano-ano ba ang mga factors? Ano-ano ba ang mga elemento na makapagbubuo ng ugaling mapasalamatin? Kung sa may mga factor na mahimo ta nga mapasalamaton sa mga panalangin nga atong madawat sa Ginoo. Kung sa man, anong mga pan? Unang-una, ang ugaling mapasalamatin ay mabuo sa pamamagitan ng isang benepisyo. Naintindihan? Meaning, para magpasalamat, kinakailangan makatanggap tayo ng benepisyo or benefit. Para sa akin, maging mapasalamatin ako, dapat nakatanggap ako ng isang biyaya o pagpapala mula sa Panginoon. Dapat kilalanin ko na ang biyaya na natanggap ko ay makapagdulot sa akin ng kabutihan. Meaning, yung biyaya na natanggap ko, yung gift na natanggap ko, something good will do for me. Kaya katulad ng mga 10 taong may sakit na kitong, nang gumaling sila, dapat magpasalamat silang lahat. Kasi nakatanggap sila ng benepisyo o benefit. Pero makikita natin, isa lang ang gumaling. Isa lang. Tunohong nangyayari, isa lang. Ang pangalawang faktor na makapagbuo ng ugaling mapasalamatin, dapat kilalanin ng tao ang benefactor. Ano bang ibig sabihin ng benefactor? Dapat magpasalamat kung nakatanggap ng benepisyo. And dapat kilalanin yung nakatanggap ng benepisyo, yung benefactor. Anong benefactor? Yung nagbigay. Kung saan galing yung gift, kung saan galing yung pagpapala, dapat kilalanin. Kilalanin at dapat siya ang pasalamatan. Dapat maniwala tayo na ang benefactor ay may magandang layunin o plano sa ating buhay. Bakit binigyan tayo ng pagpapala ng Panginoon? God has a plan for us. Ang ibig sabihin, na hindi aksidente yung pagkatanggap natin ng pagpapala. Dili aksidente ang pagtatanggap natin ng biyaya o whatever. God has a plan dahil siguro mahal ka niya, binigyan ka ng ano. Kung sino man sa inyo nakakatanggap ng chocolate yung Valentine's Day sa Japan, meaning, bahagi ka sa kanyang puso. He has a reason kung bakit binigyan ka. Kaya dapat magpasalamat. Yan ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin, hindi aksidente. When someone gives you something, dili na aksidente. Imagine napakaraming membro ng simbahan, bakit ikaw lang nabigyan? Ano ibig sabihin yan? You are part of Him. Bahagi ka sa kanyang buhay. Iniisip ka niya, binibigyan ka ng pagpapahalaga. Yun, dapat. Kung tayo man niya kakatanggap, dapat kilalanin natin yung benefactor. Kaya sinabi ng Biblia sa Psalm 136-1, Psalm 136:1, give thanks to the Lord, sabi, for He is good, His love endureth forever. Ang Diyos ang pinakadakilang benefactor. Siya ang tagapagbigay sa lahat ng mga bagay na kinakailangan natin sa buhay. Maging spiritual man o maging physical man. Kaya sinabi sa James 1:17, sabi ng Biblia, every good and perfect gift comes from the Father in heaven. Tanan nga mga panalangin, mga maayo nga panalangin, tanan nga maayo, gikan ka na sa atong amahan nga naa sa langit. Now, ang pangatlong factor o element para mabuo ang ugaling mapasalamatin, dapat may beneficiary. Ano ang una? Para mabuo ang ugaling mapasalamatin, dapat nakatanggap tayo ng benepisyo o pagpapala o regalo mula sa kahit sa kanino man. Pagkatapos niyan, dapat kilalanin natin yung benefactor. Kaya nakatanggap man tayo, dapat kilalanin na really He is bahagi ako sa Kanya. Binigyan ako ng ganito, yung nagbigay sa atin. At dapat kinakailangan talagang may magtatanggap. Someone has to receive. Batay sa Biblia, ano ba ang katayuan ng mga taong may sakit na kitong batay sa binasa natin? Kasi ano ho yung kailang katayuan? Ang sakit na kitong ay napakasakit. Ibig sabihin, kinakain ho yung laman ng ating katawan ng mga mikrobyo. At hindi lang yan, hindi lang sakit physically, it is also painful emotionally. Dahil kung sino man yung may dinapuan ng sakit na kitong, hindi na siya bahagi ng pamilya. Hindi na siya dinadalaw, hindi na siya inilayo na siya sa kanyang mga pamilya, inilayo na siya sa kanyang mga mahal sa buhay.
lalayo na sa kanya yung kanyang mga kaibigan, hindi na siya makapunta ng simbahan, hindi na. Kasi ayon sa Leviticus, sa batas ng Biblia, sabi, ang sino mang makakahawak sa taong may sakit na katulad nito, maging marumi na siya. At kailangan na siyang gagasta pa ng pira para linisin magitan ng espiritual na mga gawain din. Kaya, malayo na siya sa pamilya, masakit man ang kanyang karamdaman, masakit pa rin emotionally kasi mag-iisa na siya. Sabi sa ibang pasahe na parang buhay pa siya pero iniisip na patay na. Kaya, ang sakit na kitong simbolo rin ng kasalanan. It is a symbol of sin. Why? Dahil ang kasalanan ay ang naghihiwalay sa tao sa presensya ng Panginoon. Sinabi ng Biblia, Isaiah 59 verse 2, our iniquities have separated us from God. Ang atong mga sala, mao ka na ang nagpahimulag ka nato sa presensya sa Ginoo. Ang ating kasalanan, yan ho ang nagpapalayo sa atin sa presensya ng Diyos. Yun talaga ang malaking bagay. At hindi ang kasalanan, hindi ho pwedeng gamutin ng kahit kanino man. Ang Diyos lamang, katulad ng sakit na kitong, ang Diyos lamang ang makapagpagaling nito. Kaya, ang batas ay naglagay ng off limits sa mga may sakit na kitong na makalapit sa kanila. Kasi ang batas ay nagbigay ng off limits na makapasok ang isang tao na may sakit na kitong na hindi na siya makapasok sa simbahan. Yun ho ang ipan. Kasi Kristo, pumunta dito sa mundo para baguhin ang mga para bigyan ng pagpapatawad ang mga may kasalanan. Si Kristo ay pumunta dito sa mundo para bigyan tayo ng kaligtasan. Only Jesus Christ can help us. Kung sakit man ang pag-usapan, kung sakit man nakitong noong unang panahon, only God, ang Diyos lang talaga ang makapagpagaling sa kanila. Kung tungkol naman sa kasalanan yung pag-usapan natin, si Kristo lang talaga ang makapagpagaling sa atin. Siya man lang talaga ang makapagpabigay sa atin ng pagpapatawad. At siya lamang talaga ang makapagdala natin doon sa kariyan ng langit. Kaya sinabi ng Biblia, Romans 8:38-39, nothing can separate us from the love of God. Bisan man ang balaod, limitahan kita sa pagduol sa ating isikatao, sa pagduol sa simbahan, nung nanakay sakit, apan ang ingon ng Biblia, walay makapahimulag, walang makapagpahiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kahit kasalanan man, ang Diyos ay handang lumapit, handang magpatawad sa atin. Kung ang 10 taong may kitong batay sa binasa natin ay inalayo sa lipunan, pinuntahan talaga siya ng Panginoon, sila ng Panginoon. Dinaanan talaga sila para magkaroon na ng pagkakataon na sila ay mapagaling sa pamagitan ng kapangyarihan ng ating Panginoong Kristo. Sinabi ng Biblia sa Psalm 103, praise the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgives us all our sins, heals us all our diseases, and who redeems your life from the pit and crowns you with love and compassion, who satisfies all your desires with good things. Meaning, ang Ginoo lamang, si Panginoong Kristo lamang, kung nakakatanggap man tayo ng pagpapala, dapat hindi talaga natin makalimutan yung mga benepisyo na ibinigay sa atin. Siya ang nagpapatawad sa atin. Siya ho nagbigay, nagpapagaling sa atin ng ating magkaramdaman. Siya ho ang nag-redeem sa atin. Tinubos niya tayo sa pagitan ng kanyang dugo, sa pagitan ng kanyang pagkamatay sa krus ng Kalbaryo. All these things, makukuha lamang natin sa pagitan ng Panginoong Kristo. Kaya, sambahin natin ang Diyos ng buong puso at huwag natin kalimutan ang mga pagpapala na ating natanggap mula sa Kanya. See? Siya ang nagpapatawad sa ating kasalanan, siya ang nagpapagaling sa ating mga karamdaman, and siya ang nagtubos sa atin lahat sa kamatayan. To summarize, bilang mga Kristiyano, dapat magkaroon tayo ng ugaling mapasalamatin. Dahil ang hindi mapasalamatin ay isang kasalanan. Kinahanglan Diyos nga magpasalamat kita sa Ginoo. Kay ang dili magpasalamat si Ginoo, dako ka ng kasalanan. Na unsa man, what are the factors? What are the factors o mga elemento na makapagbuo sa atin ng ugaling mapasalamatin? Dapat tatanggap tayo ng benepisyo. And kilalanin natin yung taong nagbigay, kilalanin natin yung benefactor, yung sinong nagbigay sa atin. And pangatlo, dapat may tatanggap. Kasi pag hindi walang tatanggap, walang effect.
Kinakailangan may tatanggap ng benepisyo na galing sa isang benefactor. Sa ating lahat na narito ngayong umaga at sa ating mga bisita na first time lang ho makasama natin sa lugar na ito, unang-una, dapat pasalamatan natin ang Panginoon. You see, matagal ho nating ipinaplano ang lugar na ito. Napakarami nating dapat pasalamatan dahil nakatanggap tayo ng maraming mga benepisyo. Napakatagal na nating naplano ito. Alam ko na hindi aksidente yung ating pagkalipat rito. Hindi aksidente. Dugay nato ng iplanuhan. Marami rin mga taong dapat pasalamatan natin na naging instrumento sa paglipat natin dito. Maraming mga tao. Now, isa sa mga taong dapat pasalamatan natin ay hindi ko man sabihin na love my own, love our own. Kasi yung pagkakalipat natin dito, instrumento din si Eric Te, yung mister ng anak ko. At yung partner niya, ay wag ko kung nandito ngayon. Nandyan. Ay, salamat po. At kasama ho ng partner niya, si Mr. Nirofomi Yamada. Kasama siya. Sila ho ang malaking instrumento na kung bakit na upanarintahan natin ang lugar na ito. You see? Bakit? Dahil ang may-ari ng building na ito ay ayaw siya makipagtransact o makipagkontrata ng mga dayuhan. Katulad ng mga Pilipino, kahit anong mga bansa. Gusto nila na ang magpipirma ng kontrata ay Hapon din. Eh paano? Sino ba sa atin na naging Hapon na gusto talaga nila ng Hapon talaga na totoo? Nagdugong Hapon talaga. O hindi lang ba kalahati o 1/4. Gusto talaga, Hapon talaga ang magpipirma. Kaya, naging bahagi rin si Mr. Yamada. Kinakailangan talagang magpirma. Siya talaga ang makipagkontrata para sa atin. Ayaw magtanggap yung may-ari ng building ng pirma natin. Pirma ko kahit sinong pirma natin. Ayaw. Kaya, at pangalawa, gusto yung may-ari ng building na ito na yung guarantor Hapon din. Imagine, ang makipagkontrata Hapon din. And ang guarantor Hapon din. Kaya ano nangyari? Nasangkot ho yung tatay ni Mr. Yamada. Kaya, ang anak ko yung nagpipirma para sa atin at yung tatay pa ang naging guarantor. Kaya malaking bagay talaga kung isipin natin, malaking abala talaga ang nagawa natin para sa kanila. Kaya dapat man lamang natin silang pasalamatan. You see? Siguro, pag nakita ninyo siya, baka baliwala lang yung hindi nyo kilala. Ayan na. Sana nandito na. Oh. Hindi. Yan may ano. Abi, o yung mga kasi malaki ho nagawa nila sa atin. Kasi, ulitin ko, hindi tayo makapirma sa kontrata. We cannot sign the contract by our own selves. Ito ho yung misis niya. Hindi ko nga kilala yung pangalan. Meaning, sila pang nagpipirma sa kontrata. Sila pa ang tatay pa niya ang naging garantor. Kaya, sa tulong nila, nakakaupa tayo at nakakapunta tayo sa lugar na ito. Malaking bagay ho ang nagawa nila sa atin. Kaya dapat naman lang na sila ay makakatanggap rin ng pasasalamat. You see? At malaking pira din ang ginastos natin dito. Malaki. Imagine, noon pa man pag-isip, sabi nila na yung atamaki natin is 100 kalaban. Naku, parang umatras na ako. Paano natin mabayaran ang 100 kalaban? Wala tayong pira na ganun. At pagkatapos pa ng matapos na ko yung usapan, magbayad pa tayo ng isang buwan doon sa buwan ng Marso, magbayad pa tayo doon ng mga 23 kalaban. At dito sa March 25, magbabayad pa tayo ng 15 kalaban. And magbabayad pa tayo ng 25 kalaban para sa pagpakabit ng ilaw.
Imagine, magkano lang? 160 kalapat na dapat nating bayaran. You see? Pero, lumutin ako nagpapasalamat sa inyong lahat dahil bahagi rin kayo kung bakit tayo naparito. Dahil tumulong kayo para mag-ipon ng pera. Yung tinatawag natin na, yung pledges natin. Ewan ko kung umabot na sa bubong mo yung kulay. Di ba? I do not know. But, 163 kalapad, napakalaking bagay. Pero dahil sa tulong ninyo, nagawa natin at nakuha natin yung kontrata rito. Kaya, sa lahat na nagawa natin sa Panginoon, salamat sa Panginoon na ginamit kayo. Salamat sa Panginoon na ginamit din sila Mr. Yamada para mapasa atin talaga ang lugar na ito. Although hindi naman masyadong malaking lugar, pero wala na tayong magawa kasi wala na tayo roon. Binigyan na tayo ng ilang araw nga hanggang dito na lang kayo. Wala na tayong balikan, pero wala na. Kaya, kung baka sa dama pa, we are forced, kakain talaga tayo. Kahit pag hindi tayo kakain, anong tawag yan? Imbarguhon man ang atong bato. Meaning, wala na tayong magawa. Dapat pupunta na talaga tayo rito. Easy. Kaya, for all these things, dapat, salamat sa Diyos na may nagpapagamit. Salamat sa Panginoon sa lahat ng kanyang ginawa na may mga pusong hinipon ng Panginoon para makatulong na para tayo makalipat talaga sa lugar na ito. Kaya sa lahat sa inyo na narito ngayong umaga, maraming salamat po sa inyong lahat. And God bless you. See? Yun lang ho ang masasabi. And this morning, we will be celebrating the Lord's Supper. And napakalaking bagay ho ito. At magbabasa ako ng salita ng Panginoon. Nakukunin ko sa 1 Corinthians chapter 11, verse 23 to 29. 1 Corinthians. Word of God says, "For I received from the Lord what I also passed unto you. The Lord Jesus on the night he was betrayed took bread, and when given thanks, he broke it and said, This is my body which is for you. Do this in remembrance of me. In the same way, after supper, he took the cup, saying, This is the cup of the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink of this cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Therefore, whoever eats the bread and drinks of the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of sinning against the body and the blood of the Lord Jesus Christ. A man ought to examine himself before he eats of the bread and drinks of the cup. For anyone who eats bread and drinks of the cup without recognizing the body of the Lord eats and drinks judgment on himself. Dalawang mahalagang bagay ang tinutukoy sa mensahe na binasa ko ngayong umaga. Na yung paggawa natin, yung the Lord's Supper, ito ay isang paalaala sa atin o reminder sa ating lahat na may Diyos talagang totoong nagmamahal sa atin. Dahil sa pagmamahal na yan, He gave up His life for us by dying on the cross for all of us so that we may have salvation para makasama niya tayo sa langit. He has done it. Ginawa na ng Panginoon yan. At isang bagay na lang o yung inaantay natin. One thing that you are waiting for, His promise that He will come again to judge us. And He will come again and take us with Him forever in heaven. Babalik siya at kukunin niya tayo at isama ng walang hanggan sa langit. Yun ay pangako. Do you believe in that? Yes, that's the only thing. Isang bagay na lamang yung inaantay natin, that Christ will come again and He will take us with Him forever in heaven. And this is a memory na tuwing ginagawa natin ito na He died for us, yung tinapay, simbolo ng kanyang katawan na pinaghati-hati, na anyone who believes in Him will be saved. Isang katawan na sa ating pananampalataya na kung maniniwala tayo, maliligtas tayo. Yun ang remembrance dito. At the last thing, inaantay natin yung kanyang pagbabalik muli. Napakaliit na lamang siguro ang panahon na inaantay natin.
We do not sabi ng Biblia, He will come again like a thief. Babalik siya na parang isang magnanakaw, na wala namang magnanakaw na magnakaw sa ating tahanan, na bigyan tayo ng abiso. Diba? Wala. Kaya, ganoon din ang pagbalik natin ng Panginoong Kristo. He will come again that nobody knows. Yung Ama lang talaga, ang nakakaalam. Kaya, habang tayo nag-aantay, dapat tayo'y maghahanda. And isang bagay lamang, napakadali lang maligtas. Napakadali lang. Sabi ng Biblia, believe and you will be saved. Maniniwala lang tayo na si Kristo ay Diyos. Maniniwala lang tayo na He died for us to save us. That's simple as that. Pero once you believe, sabi ng Biblia sa James 2:17, faith in itself, if not accompanied by action, is dead. Kung hindi samahan ng gawa, patay. Is dead. Meaning, faith in itself, if not accompanied by action, is dead. Na bumutugag adunay Diyos, na buhaton nato ang gisugo sa Diyos. Diba? Now, simple lang. Maniwala lang, believe, and you will be saved. Yun lang ang sabi ng Biblia. And once you believe, you do what He says. Yung anong sinabi niya, gagawin lang natin. At napakasimple lang. Kaya magkataka yung iba, makikita natin yung mayaman sa Biblia, nagkataka, bakit sila saros na nun sa langit, ako wala? Mabait naman ako. Nagpapakain naman ako ng maraming tao. Nagbibigay naman ako ng apuloy sa mga nahihirap. Pero bakit hindi sila nakapunta sa langit? Dahil wala siyang Kristo sa kanyang buhay. Napakasimple lang. Huwag yung isipin na mabait ka, kapunta ka sa langit. Sabi ng Biblia, Ephesians 2:8, we are saved by grace through faith in His Son, Jesus Christ, not by good works. Hindi sa mabuting buhay, mabuting gawa. Pero once you believe in God, you are expected to do good. Ang unang-una, dapat maniwala para magamit ko yung good things na ginagawa ko. Halimbawa, kung sasali ka sa isang marathon race, kahit mabilis ka, kahit nauna ka pa, pero hindi ka nagparehistro, wala pa rin. Ang ibig sabihin, yung registration natin sa langit, yun ho ang ating faith sa ating Panginoong Kristo. Once you believe, tumakbo tayo, tapusin natin ang takbuhan, tiyak, makasama niya tayo when He comes again. Are you waiting for Christ to come again? Amen. Do you believe that He will come again? Amen. May I request the elders of the church to assist me in this celebration? Ginoo, salamat kayo sa inyo. Ginoo, sa cross, sa Kalbaryo na kung sa inyong lawat, Ginoo, na naglantos, Ginoo, sa mga lapot, Ginoo, alang sa among mga kalapasan. Salamat, Lord, nga ng tanan. Ako mga paginaw, mga pag-ampo, Ginoo, ng tanan, karong, mga participate ninyo, mga inyong tapos, Ginoo, sa pag-ambil ninyo. Yung tanan, Lord, ang mga balik. In Jesus' name. Amen. Kanimo Diyos, nangapadayon kami sa pagpapadood sa mga atong sa pagtagon. Buat sa pasalamat o Lord sa pagpasok at maayos sa pagsabuhi. Isa po na magiging lawagin mo sa mga pagpapalagay. Ikaw, sa kanunay na maya sa mga Diyos ko sa pamilya. Luba sa paras dito na akong pag-ibitan niya simbolo din sa mga lubog na yung iulak sa cross sa Kalbaryo dito alang sa kalawasan.
pag-ampo Diyos kasamtang kami mula ang bito. Mapay kini mo kalikon sa matag sa mga pinagulog sa mga pagsalig at pagtuo ng kanilang bito. Salamat sa kalaugan niyo. Salig na balik ng system. At this point, may I request the congregation let's come forward to receive the elements para hindi masyadong siksikan, mauna ho yung ito muna. Let's come forward and receive the elements. On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. An old gallows cross, tenderly rest and blessed for the world of lost sinners was slain. So I cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross, and it saves it someday for around. On that old rugged cross, so despised by the world, as a wondrous attraction for me. For the dear Lamb of God left His glory above to bear until dark Calvary. So I cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a
night he was betrayed, he took bread, he broke it, and gave it to his disciples and said, "This is my body which is broken for you. Take it and eat of it, and do this in remembrance of me." Shall we take it together? At the same token of the supper, he took cup and said, "This is the cup of the new covenant with my blood. Take it and drink of it, and do this in remembrance of me." Thank you, Lord, sa napakadakilang pag-ibig mo na inuulo sa amin. You died on the cross for all of us, so that we may have life. Salamat, Panginoon, sa dakilang pag-ibig na pinakita mo, Panginoon. Sa aming pananampalataya, kasama ka namin sa kariyan namin. God bless everyone who are here this morning for participating in the Lord's Supper. Sana, Panginoon, yung ginawa namin ay makapagbigay ng alaala sa amin na napakadakila ang pagmamahal mo sa amin lahat. That you give up your life for us because of that love. At habang kami nag-aantay, we will be preparing for ourselves for the day you come again and take us with you forever in heaven. Thank you, Jesus. This is we ask in your holy name we pray. Amen and amen.